pagdiriwang ng Pasko, sabayan po natin ang awit na ito. Alam po natin na ang Pasko ay season of hope, of love, and joy. At syempre, paalala ng kapanganakan ng ating Panginoon. The prophet told us long ago, a child will come to bring us hope, a star lit up the night to show the way. For the love of Christ constrains us. Kahit mahirap magturo, nagtuturo sa inyo, iba sa na, ang hirap gumising sa umaga, di ba? Tinatamad tayo, ulan, araw, lahat yan nararanasan natin. At marami pa sa atin dito na more than 5 sections pa yung tinuturuan. Iba dito, 8 sections pa. At nagre-reklamo, sabi namin, sa Panginoon na kayo magreklamo. Sa Panginoon na magreklamo. Eh, habang binibigyan tayo ng Diyos ng lakas, nawa ay magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya sa pagtuturo sa mga bata. At ngayon, ay makakanting tayo ng ilang testimony, patotoo, kung paano ang naging impact ng SBEC sa buhay nila, sa church nila, at mas maglalo na higit sa buhay ng mga bata. So tawagin natin ang mga next generation natin, ng mga ng mga SBEC teacher na magbibigay ng testimony. Unahin natin si Teacher Bella. Teacher Bella from Global Heart Mission. Yan. Tawagin natin si Teacher Bella. Ayan. Si Teacher Bella, siya ay nagtuturo ng high school sa Las Piñas East National High School. Welcome, Teacher Bella. So, good morning po sa lahat. My name is Teacher Bella and nagtuturo po ako sa Las Piñas East National Senior High School, which
scripture, this nurtures the belief pa rin na I or the Lord is capable of overcoming those obstacles na napagdadaanan ko po. But, syempre, of course, it takes time pa rin para ma-strengthen yung faith natin, di ba? Kasi parang po siyang halaman. So, sa halaman, kailangan natin siyang diligan regularly para tumubo and lumago, di ba? So, ganun din siya para sa atin, ganun din siya. Kailangan din natin i-feed yung sarili natin or yung spirit natin ng words of God para lumago and mas lumalim pa yung roots natin sa salita ng Diyos. And with that, ito din po yung nagiging effect sa pagtuturo natin sa mga estudyante. Na tataniman natin sila ng words of God and nagko-continue tayo na i-work on yun para sa kanila and hanggang sa si Lord or yung Holy Spirit na mismo yung mag-work sa buhay nila and mag-guide sa kanila and tutulong sa kanila para i-overcome yung mga problema sa buhay. And I'm very thankful kasi nanggaling din ako dito and meron mga pinadala si Lord na mga tao nagtanim sa akin ng salita ng Diyos. And now I continuously seek God to strengthen my faith in Him and to keep me going through this tough world. And alam ko kasi na hindi ko rin kakayanin ang ako lang mag-isa and kailangan ko talaga siya. So, yun lang po, all glory to God. So, yun po, Thank you, Teacher Bella. Yan, bata pa. Ibig sabihin. Good morning po sa bawat isa. Kagaya po ni Teacher Bell po, kung saan po ako nag-aral, doon din po ako ngayon nagtuturo sa Verdun po. Ako po si Alras Di Calul from Ever Increasing Base po, Manila. Sa tapat na po kami ng Robinson. Grade 6 po ako nang may nagturo po sa akin na respect teacher. Gusto ko lang po i-share testimony po na paano po nakilala si Jesus. Nagsimula po ito ng grade 6 po ako. Yung grade 6 po, active po halos lahat ng mga classmates ko. Nakikinig po kami lahat kay teacher. At habang tumatagal po, ay in-invite po kami sa Good News Club. At ginaganap po ito tuwing Sabado. At sakto din po, maaga din po yung uwi namin tuwing Sabado sa school. Kaya pag out po namin sa school, diretso po kami ng Good News Club. Malapit lang po ito sa school namin. Yun po, gusto ko lang po i-shout out kay Teacher Claire, akin po teacher. Pinag-teacher Lord po. Ito po, pasensya na po marami po akong gusto sabihin. Nang araw po iyon, marami po ang dumalumula sa amin sa iba't ibang section sa Good News Club. Sobrang saya po ng araw na iyon. Dahil magkakasama kami mga magka-classmate, parang pakiramdam po ay birthday party lamang. Ang pakiramdam, merong drums, gitara, at may palaro din. At in time po nun ay grade 6, syempre po, ganalong-ganalong po sa mga palaro, kumaga, energetic po. Nang tumagal po, halos ilang buwan din, madami pa rin uma-attend hanggang sa kami po ay ilan na lang ang natira. Doon po ay sinama na kami sa youth. Dito po ay unti-unti kong nakilala si Jesus at hanggang naintindihan ang salita ng Panginoon at dito ko rin po tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas ng Panginoon ng aking buhay. March 30 po ito, 2016. Dito po ako lumalim at nagpatuloy sa gawain. Nagsimula po ako bilang usher at habang nagpapatuloy po ako sa gawain, nagkakaroon po ako ng challenges sa buhay. Dahil po Islam po ang buo kong pamilya, kailangan ko po ito itago habang nakatira ako sa kanila. Kaya po minsan ay nagtataka na rin po sila dahil every Sunday po ay maaga akong maalis at nakikitang excited pa ako. Yun po no, dahil po nagtagal na
napabilang po ako sa music ministry ng aming church. At ng 2019 po ay napabilang na po ako sa aspect teacher. God is good po talaga. At sa akin pong grade 6 aspect teacher, Teacher Claire Berongay po. Thank you Jesus po talaga. Nakakatuwa po na kasama niyo nakasama niyo na po kami ngayon sa paglilingkod po at sa pag-share po ng Word of God, sa pag-outreach po at sa pagtutulong po sa school. Si Teacher Claire po yung asawa po ni Pastor Christian. Nagpapasalamat po ako na ginagamit po sila ng Diyos sa pagiging instrumento po upang lumalim po pa ako sa pagkakilala sa Panginoon. At sa hindi ko makalimutan ang verse na ito rin po yung tumibig ko yung puso ko paano ko nakilala si Jesus. John 3:16 po. Yun nga po, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believed in Him should not perish but have eternal life po. Tunay nga po na napakasarap ipamahagi ang good news po. Share ko rin itong napakagandang verse po, Romans 5:8 po. But God demonstrated His love toward us in this while we were yet sinners, Christ died for us. Thank you Jesus po dahil namatay siya sa atin sa krus. Baga, yun napakahalaga po nun na nagpagaling siya sa mundo, pero ginawa niya pa rin po namatay siya para sa atin. Baga, ito kailangan mong gawin ko ito para sa atin. At ngayon po, bilang isang aspect teacher po, malaki po ang naging impact ng ating pagtutulong po sa school. At katunayan nga po ay may ilang estudyante ko na may nanghingi po ng Bible. Sa tuwing oras ng aking klase po, aktibo silang nakikinig ng salita ng Diyos. At marami po silang mga tanong na nagpapatunay po na gusto pa nila makilala si Jesus. At ito po yung pinaka-nakakatuwa po sa lahat. Kapag tapos na po yung klase ko, nagtatanong po sila, Sir, kailan ba yung sunod na pasok nyo? Yung excited pa, yung paglabas nyo po, pero mas excited pa sila sa susunod na papapakinggan po nila. Thank you, Jesus po talaga. At malapit na po ito. At sa amin naman pong church, may mga members din po kami na gusto mag-volunteer teacher, praise God po. At may mga sumama na din po para mag-observe. Dahil nakita po nila ang kahalagahan ng pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga kabataan. At sa akin pong personal na pananaw, hindi lamang po sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa word, sa bibig po ng Diyos. Ipagpatuloy lang po natin mga teachers ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Mabuhay po ang mga aspect teachers. To God be the glory po. Thank you, Teacher Al. So from Teacher Al,
Kaya nga binigyan tayo nito. Paparapol muna tayo ulit. Kasi natin So meron tayo dito, salamat sa nag-pledge. Meron nag-pledge sa atin dito ng labing dalawang gift check worth 500 pesos. Galing sa SM gift check. Kasi habang nag-ready mo ng taga-New Life, ay tatawagin natin Kuya Joe. Sige,